This video contains swearing. Parental guidance is required. If you don't like swearing, you can also not watch it. Thank you for watching. Ang karugtong ng nakaraan, samantala, sa isang gusali, agad na nagkita ang dalawang magkaibigan, nang mabanggit nito ang tungkol sa kanyang pangitain. Kung nakita mo ito sa dilim, hindi ba malaki ang posibilidad na hindi pa ito nangyayari, at ito ay palaging ipinapakita sa iyo ang hinaharap? Hindi naman palagi. Nang bumaksak si Papa ay halos magkasabay na nangyari. Oo nga, totoo yan. Anyway, magiging ayos lang yan sa'yo. Ano ba ang nagpapahina sa'yo at sobrang lungkot mo? Ako ba? Ikaw anong meron? Hindi pala gumagana ang iyong opisina para sa'yo. Ako ba talaga ang kailangan ni Jang Miyang ngayon? Bulong ni Dechol. Habang nakatitig ito sa kaibigan, napansin naman ito ng ating bida. Ano bang mga tingin na iyan? Matapos ay bumuga ito ng hangin. Hindi. Ito ay isang bagay sa ibang pagkakataon. Mag-focus muna tayo kay Secretary Yuon, sa ngayon. Sigurado ka ba? Maya-maya ay tumunog ang cellphone ng ating bida. Agad niya itong sinagot. Nahanap niyo na ba siya? Opo, sir. Nakita na namin si Secretary Yuon Mansok. Ha, huli na tayo, seryosong sabi ng ating bida sa kausap. Nawala ang kanyang kaliwang mata, kanang palso, at kanang bukong-bukong. Sabi ni Mr. Huang, buhay pa ba siya? Ginawa namin ang aming makakaya sa ngayon, ngunit ang kanyang mga pinsala ay medyo malala. Pero tinatanggihan ni Secretary Yuon, na dalhin namin siya sa ospital. Ano po ang dapat nating gawin? Sir, I see, kung mao-ospital siya, malalagot agad ang media. Bulong ng ating bida, may isang ligtas na ospital na maaari mong dalhan sa kanya, ito ay tinatawag na Banji Hospital. Dalhin mo na siya doon, malapit na ako. Opo, sir. Matapos makipag-usap, ay niyaya ang kaibigan, Dechol, pumunta tayo sa Banji Hospital. Okay, samantala sa Banji Hospital, gaano katagal na? 10 minuto na siyang naooperahan. Kumusta siya noong una mo siyang natagpuan? Siya ay natagpuan sa kanyang bahay na may preliminary first aid procedures complete, kaya dinala nila siya pabalik sa kanyang bahay pagkatapos gawin iyon sa kanya, na ibig sabihin, wala silang balak na patayin siya. Kung hindi, maaaring ibig sabihin nito, nakuha nila lahat ng kailangan nila kay Secretary Yuon. Sir, paano mo nalaman na nasa panganib si Secretary Yuon? Sabihin na lang nating na, naramdaman ko ito. Well, that feelings of yours, kailangan mailigtas ang kanyang buhay. Nagtiim ng bagang ang ating bida, Kang Sungi. Chon Sangki, ginusto nyo talagang gawin ito, ha? Nagtitimping bulong ng ating bida, samantala, sa JK Group. Hindi mo ba naintindihan, ang advertisement ay nasa ilalim ng jurisdiction ng PR team. Choi Manho, Director of Planning, walang silbi kung kausapin mo ako tungkol dito. Pero Mr. Choi, balita ko hinirang ka ng bagong chairman. Morning News CEO, please, bawasan kami ng ilang maluwag dito, nang wala ang iyong tulong, kami ay tapos na para sa. Hindi mo talaga gets, di ba? Putol na sinabi ni Mr. Choi. Ito ay isang direktang utos mula sa bagong chairman, para sa lahat ng platform ng media na nagtangkang siraan siya at ang kanyang fiancé. Alam mo ba ibig sabihin nun? Sabay duro ng daliri nito. At ang tanging tao na makakapagpawalang bisa nito ay ang chairman mismo, samantala sa ibaba ng gusali. Muling nag-usap ang magkaibigan, akala ko magiging mas madali ang mga bagay kung ako ang magiging chairman. Ngunit sa halip, ang lahat ay napapanta lang sa kashitan. Hindi kumibo si Dechol, na nag-iisip, ang isang chairman ay isang magandang tunog na pamagat, ngunit para akong mag-isa dito sa itaas, naging formal si Mr. Yu, sinusubukan akong tratuhin na parang chairman sa lahat ng bagay, at ang iyon pag-arte na parang inahing manok, na pinalayas ang kanyang sanggol sa pugad, sabi ng ating bida, bamantong hininga si Dechol, at yumuko, habang ipinatong sa hita ang siko habang nakaupo, tignan mo nga ang sarili mo, hindi ito ang Kwak Dechol na kilala ko, sabi ng ating bida.
Alam mong hindi ako nakakuha ng maraming formal na edukasyon. Halata naman na ako ang magiging katatawanan ng lahat, ng mga nagtapos sa Universidad ng Liga na nagtatrabaho para sa akin. Lampas pa dyan, natatakot ako na magmukhang masama sa'yo ang chairman. Malungkot na sabi ni Dechol sa kaibigan, so, ano ang sinusubukan mo sabihin? Gusto mong umalis o ano? Sabi ng ating bida, hindi kumibo si Dechol. Hindi rin kumibo pa ang ating bida, nakatingin ito sa kaibigan na tila nag-aantay ng kasagutan. Matagal silang walang imikan, tila walang maapuhap na tamang kasagutan. Maya-maya ay tumayo ang ating bida, bahagyang humakbang ito. Bago nagsalita, bumalik na tayo, ano, hindi mo ba ako narinig? Bumalik na tayo, matigas na sabi ng ating bida, okay, let's go. Hindi sa Pyeongchangdong, kundi pabalik sa bundok ang tanga mo. Kalimutan na ang pagiging chairman, itapon natin ang lahat at bumalik. Pipigilan ka niyan sa pag-iisip ng mga kalokohan bagay na ganyan di ba? Sigaw ng ating bida, ano pa ang hinihintay mo, tara na. Jongmyang, mahinahon na tawag ni Dechol sa kanyang pangalan. Gusto mong manatili ako sa titulong ito, tapos ano, tapos iiwanan mo ako anumang oras. Come on, igalaw mo na yang puwit mo, bastard ka. Some friend you are when I finally have a crush on a girl. At ito ay isang major setback, alam mo ba, bahagyang sigaw muli nito. Jongmyang, hindi ko sinasadya, bahagyang dinuro ito ng ating bida. At kung mimiss ko man si Songyang, I'll be sure to nag you like a madman, so you better be ready. Malungkot na napabuga ng hangin si Dechol, sa tingin mo ba ako yung tipo ng lalaki na mahihiya sa kaibigan niya? Pero, hindi iyon ang ibig kong sabihin, sabi ni Dechol, you jerk, kung sa tingin mo ay hindi karapat-dapat, dapat mong isipin na pagbutihin mo ang iyong sarili, upang masecure ang iyong lugar sa tabi ko, alam mo ba, nakatayo ako sa gilid ng bangin, kung saan maaari akong malason o masugatan habang buhay, at narito ka na nagpaplano na tumakbo at iwan ako para dito, ang gago mo, hindi makakibo si Dechol, sa sunod-sunod na sigaw ng ating bida. Pero, may mga taong makakatulong sa iyo, tulad ni na Mr. Yu at ni Hwang Sung-kyu. Paliwanag ni Dechol, naririnig mo ba ang sarili mo? Sinabi ko na sayo sa warehouse na iyon, sabay suntok sa haligi na nasa kanyang tabi. Kung nandoon ka nung gabing iyon, hindi sana ako namatay ng ganyan. Kwak Dechol, kung nandyan ka lang sana, bahagyang sigaw nito. Hindi nakakibumuli ang kanyang kaibigan, tinignan niya ito. Oo, alam ko may kakayahan si Mr. Yu, at kung wala siya, hindi ako magiging chairman. At si Hwang Sung-kyu, oo, hindi kailanman sa ating buhay ay makakamit natin ang kanyang antas ng pananaw. Ngunit, kung kailangan kong pumili ng isang tao, at ikaw yun, Kwak Dechol, inaasahan man ito ng kanyang kaibigan pero nabigla pa rin ito. Dechol, ikaw ba, kung kailangan mong pumili ng isang tao, na mananatili sa tabi mo, hindi mo ba ako pipiliin? Ano, oh, shucks, masyadong sentimental yan pare. Nagpo-propose ka ba sa akin o ano, sabay ngisi nito. Hahaha, baliw kang tanga ka, natatawang sabi ng ating bida. Matapos ay inilahad ang kamay na may hawak na sigarilyo. Ikaw lang ang taong komportable ako na palamigin habang naninigarilyo. Sabi ng ating bida, baliw na tanga, sabi ni Dechol sabay kuha ng sigarilyo sa ating bida. Nakakatouch naman yung sinabi mo, oh, pucha, wag mo na akong isipin na iwan ulit. At kung kailangan mo talaga ng ka-body para manigarilyo, I guess I'm sticking around for good. Sabi ng ating bida, matapos mag-usap, ay dumiretso ito sa bahay ni chairman. Gaano ba ito kalala, nawalan po siya ng mata, kamay, at paa. Natagpuan namin siya sa oras, kaya ang buhay niya ay naagapan sa panganib. What a fool, ang pagtatrabaho niya para kay Sungi ay humantong sa mga kakilakilabot na kahihinatnan, sa tingin ko po, baka may kinalaman din dito si Sangki. Kumunat ang noo ni chairman na nag-isip ito, dalhin mo dito si Mansep, kailangan kong pumunta sa Banji Hospital, ha? Ngayon po, kalalabas lang ni Secretary yun, sa surgery, bakit hindi mo siya puntahan paggising niya, hindi na kailangan yan. I'll just stay there hanggang sa matauhan siya, okay,
sandali lang po at sasamahan kita. No, you should come later, gaya nga ng sinabi mo, walang kwenta ang makipagsiksikan sa lalaking walang malay. Tumingin ang ating bida kay chairman, tila pinag-aralan ang sinabi nito, bago muling nagsalita. Concern ka pa rin ba sa kanya, kahit tinalikuran ka na niya? We go way back, dapat may dahilan siya sa ginawa niya. Sasamahan ko siya Mr. Chairman, sabi ni Director Yu. Sa tingin ko nga, mas gagaan ang pakiramdam ko, kung gagawin mo yan, Director General. Sabi ng ating bida, sa tingin mo hindi ako makakapunta sa sarili kong ospital? Sabi ng matandang chairman, at nang makaalis ang matandang chairman. Hinarap naman ng ating bida at ni Dechol ang mga kasambahay. Ito po ang mga empleyadong hinihingi mo, Mr. Chairman. Hello po, sir, tinignan niya ito bago nagsalita. Gusto kong malaman ninyo, na tinitignan ko kung ano ang nangyari noong araw na nag-collapse si Papa. Kayong tatlo ay tumatanggap ng bayad mula sa isang tao, na tuwing ikatlong buwan, tama ba ako? Excuse me, Mr. Chairman, sabi ng isa sa tatlo. Akala nyo ba, hindi ko yun malalaman, binayaran ba kayo, para maglagay ng isang bagay sa kanyang tsaa? Gulat na natakot ang isang babae, makinig kayong mabuti, kayong lahat ay suspect for attempted murder. And you are all fired, ang kumpanya na ang bahala sa inyong severance. At tandaan nyo na hindi pa ito tapos dahil lang sa tinanggal kayo, at sisiguraduhin ko, na pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyo sa buong buhay nyo. Biglang nag-react ang tatlo, Mr. Chairman, yung pera po, ay galing kay Chon Sangki, hiniling po niya sa aming na i-report ang nakikita ng dating chairman, at kung ano ang kanyang ginagawa, at mga bagay na katulad nito, ipagpatuloy mo ang sinasabi mo, sabi ng ating bida nang bahagyang tumigil ang kasambahay. At ng araw po bago ang insidenteng iyon, nakatanggap po kami ng tawag galing po kay Miss Kang. Sabi po niya ay tumingin daw po kami sa ibang direksyon tapos pumasok po si Secretary Yuon, sa kusina. So sinasabi mo ba, na si Secretary Yuon, ay nilagyan niya ng gamot ang tsaa, ni Papa? Mr. Chairman, nagsasabi po ako ng totoo, ang ginawa lang po namin ay sabihin kay Mr. Chon Sangki, kung ano ang ginagawa ng dating chairman, araw-araw. At nagbanta po siya na tatanggalin kami kapag tumanggi kami, agad na lumuhad ang tatlo. I'm sorry po, Mr. Chairman, patawarin mo po kami, huwag niyo po kaming tanggalin. Sorry po, yan lang ang alam po namin, maniwala po sana kayo sa amin. Sigaw na nagmamakaawa ang tatlo. So, si Secretary Yuon, din ang gumawa nun, bulong ng ating bida. Samantala, sa opisina ng media, sa rooftop, kung ano-ano ang iniisip mo sa pagsusulat tungkol kay Chon Jung-mieng. Galit na sigaw ng senior reporter sa kanyang junior reporter. Sabihin mo nga sa akin, nag-upload ka niya ng without my consent. Nasa tamang pag-iisip ka naman di ba? Hindi kumibo ang babaeng reporter, tahimik ito na parang may iyak. May humiling ba sa'yo na isulat ang artikulong ito? Hindi po ganon iyon, ako lang po ang, alam ko. Tapos na akong takpan ang puwet mo, kung gusto mo, magsampa ka ng kaso laban sa GQ or kahit anong gusto mong gawin, kung sa tingin mo inaabuso ka, kaso wala naman ginawa sa'yo yun tao, ano ang maaari kong gawin upang maitama ang aking pagkakamali? Dapat ba akong humingi ng tawad, kanino? Sa amin, kay Chon Jung-mieng, at salamat sa iyong article, hindi naming alam kung maaari kaming mabayaran sa susunod na buwan. Sigaw ng lalaki, napaisip ang babae, si Miss O. Si Miss O. Jian, ng Dekyo ENC, binayaran niya ako para isulat ko ang article na yan. Ano, gulat na sabi ng lalaki na nagdikit ang mga ngipin nito sa galit, fucking shit, sabay sipa ng basurahan na nasa gilid, tapos ay namaywang ito, ngayon sabihin mo uli sa akin, kung sino, si Miss O. Jian ng Dekyo ENC, baliw ka bang bitch ka? Sigaw muli ng lalaki, na agad lumingon, sinulat mo lahat yon, dahil sa kagaguhan mo, tungkol sa GQ Group, dahil lang sa putang inang Dekyo ENC, gigil na sabi ng lalaki. Samantala sa Banji Hospital, matapos ang surgery ni Secretary Yuon, agad ipinasok ito sa isang ward, para makapagpahinga, habang nakahiga ito, hindi pa rin kumikilos ito, maya-maya pa ay may kumatok, damilat ito, na inakala niya ay nurse o doktor ang kumatok. Pumasok ang chairman na nasa wheelchair habang hawak ni Mansep, at si Director Yu, agad bumalikwas ito ng bangon,
Chairman Chon, sigaw nito, paano nyo nalaman na nandito ako? Hindi mo na kailangan bumangon pa, dahil sa iyong kondisyon. Tumungo ito, hindi alam ni Secretary Yuon, kung paano siya mag-uumpisa magsalita. Makikita man sa kanya ang taos-puso na pagsisisi, walang lumabas sa kanyang bibig, kung di hiya, sakit at pagsisisi, anong nangyari, bakit ka nagpasya na magtrabaho para sa hayop na si Kang Sungi, kung kailangan mo ng pera dapat sinabi mo sa akin, wala ka na bang tiwala sa akin para sabihin sa akin ang ganyan, ikaw pa ba, hindi kumibo si Secretary Yuon, tahimik lang ito na nakikinig sa sinasabi ng matandang chairman. Hindi ka pa rin ba mapakali sa nangyari sa US, bahagyang nagulat ito sa sinabi ng chairman, tanga ka, kaya ka ba nagalit dahil sa sinabi ko sa'yo na huwag mong pansinin ng isang bata na naligaw ng landas, at ang dahilan kung bakit ko sinabi iyon, ay dahil alam ko kung ano ang iyong pinagdaanan, na mas mahusay kaysa sa sinuman, inaamin ko na mas maingat kung pinili ang aking mga salita. Alam kong masakit ang mga salitang iyon, ngunit ikaw at ako ay halos 30 taon nang magkasama sa trabaho na nagtutulungan. Akala ko mas maiintindihan mo kung saan ako nanggaling. Chairman Chon, noon sinabi mong putulin mo ang iyong panganay na anak. At naalala ko ang namatay kong anak, malungkot na sabi ni Secretary Yuon. Are you still? Siya ang nag-iisang anak ko, hindi lahat ay kayang maging sobrang lamig sa kanilang mga anak, Chairman Chon. Napaisip ang matandang chairman, bago muli itong nagsalita. Tinuring kitang bilang pamilya ko, ngunit sa palagay ko ay wala lang ako, kundi bilang boss mo hanggang sa huli. Hindi mo ako tinuring na pamilya, ito ang kasalukuyang estado mo ang kahihinatnan ng hindi mo ako pinatay. Alam kong nasa study room ka ng araw na iyon, napatingin si Secretary Yuon, kung galit na galit ka sa akin, bakit hindi mo na lang ako pinatay? Agad tumulo ang luha ni Secretary Yuon, kalimutan na natin ang nakaraan, shall we, at ang isa sa atin ay walang mawawala. Tama, yumuko ito at umagos ang mga luha nito, sir. Ingatan mo ang sarili mo, at agad umalis ang matandang chairman. Nang mapag-isa ay lalong humagulgol ito ng iyak at sising-sisi, sa nangyari kahit alam niya hindi na maibabalik pa ang nangyari, sa mansyon, habang papalubog na ang haring araw. Kumusta naman po si Secretary Yuon? Ayos lang, sa tingin ko, sabay iwas ng tingin ang matandang chairman, sa ating bida, tumingin ang ating bida kay Director Yu, na tila nandoon ang kasagutan na gusto niyang marinig, bahagyang tumango lang si Director Yu. May oras ka ba para sa hapunan? Sabi ng chairman. Of course, matagal-tagal na rin nang huli tayong nag-dinner ng magkakasama. Siya nga pala, Director General, gusto kong magbenta ng mga GQyung ENC stocks na gamit ang aming mga napanatili na profit ng grupo, posible ba yon? Hindi ba dapat binibili mo ang shares kaysa i-short ito? Kailangan nating bantayan ang presyo ng stock, dahil ito ang pinakamahusay na paraan upang mabawasan ang pinsala, sa mga taong humahawak sa mga shares sa itaas na limitasyon. Posible kung gagamitin natin ang ating corporate broken radius. Kung gagamit tayo ng rotation o hindi dahil ang margin natin, ay makakapag-short sale ng kaunting shares sa pamamagitan ng iba't ibang broken range, company, but Mr. Chairman, short selling is selling stock on credit. Kung ang mga presyo ng stock ay tumaas ng lagpas sa short selling price, ang JQYONG ay tataas, ng direktang tumama. Ngunit kung ang mga price ay bababa sa price ng mga pinautang na benta, kami ay kumikita ng tama. Totoo yan, pero, trust me, wala tayong makikitang lugi dahil sa stocks ni JQYONG ng ENC. Wala naman problema pa, di ba? I'm glad na confident ka sa plano mo pero lahat ng tao kahit na ang mga taong hindi nag-i-invest sa mga stocks, alam mong si Kang Sungi, at ang iyong kapatid, at ang mga iyong kaaway sa pamamahala ng mga tunay na karapatan. Kahit na ang mga individual na investors ay dumadagsa upang kumita ng isang magandang sentimos, sa tingin mo ba ay kakayanin mo ang lahat ng iyon? Mayroong limitasyon sa pang-araw-araw na stock trading sa 30% bawat araw. Ngunit ang kumpanya ay may market cap na higit sa 5 trilyon won, kaya kung hindi tayo mag-iingat, ay maaaring kailanganin nating ibigay ang kumpanya, hindi pa babanggitin ang pagkalugi ng higit sa 1 trillion won. At nangangahulugan din iyon, na maaari silang magdusa ng parehong pinsala, kung mapupunta ang lahat. Sabi ng ating bida, napatingin ang dating chairman at napaisip, hahaha,
Tama ka, maaari nitong itulak ang dalawang iyon sa isang tabi, sagot ng chairman na humalakhak, at tiyak na ang ganitong panganib at pinsala ay aasahan kapag sinubukan nating buksan ang mga pintuan ng impyerno. Kailan mo inihanda ang lahat ng ito? Ikaw nga talaga ang anak ko, di ba? Mababakas pa rin ang katuwaan ng dating chairman. Ha, bahagyang nagtaka ang ating bida, ha 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 ha, tara kumain na tayo ng hapunan. At nakahanda na ito, opo Chairman Chon, nakahanda na po. Binibigyan mo talaga ng isang bagay na inaasahan ko sa mga araw na ito, aking anak. Samantala, sa opisina ng JKyong Department Store. Ano po, ililipat ako sa bagong Group Reformation Department. Yes, exactly, Inyong, kilala mo ba ang bagong chairman? I beg your pardon, hindi mo kilala si Chairman Chon Jong-mieng. Tila ang kanyang gotaman, assistant director na si Kwak Dechol. Na partikular na hiniling para sa iyong paglipat. Oh, ang lalaking iyon, pumasok sa isipan ng babaeng si Inyong, kung paano niya nakita ang lalaki. Nagustuhan mo ba ang style ng suit, kung paano nahihiyang ngumiti ang lalaki? It's nice, great, nakangiting napakamot ito ng ulo, hindi ka pupunta bilang isang temporary, kundi bilang isang full-time na empleyado sa punong tanggapan. Bukod pa doon, ang job title mo ay manager, at syempre, lahat ng ito ay nasa pag-aakalang tinatanggap mo ang alok na ito. Hindi pa rin nakapaniwala ang babae, nandoon pa rin ang pagkagulat at pagtataka. Ano, assistant director ako, ni Mr. Kwak Dechol, bulong ng babae.